Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Sa mga new subscriber, thank you for subscribing my channel. Welcome to my channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe and watching this video right now, welcome. So anyway, I will going to do another general love reading. This spread called Ultimate Love Tarot Spread. So this is a part of my personal reading. So if you want to book a personal reading with me, just message me on my Facebook page and tap that. And I personally will going to send you the information. Okay. So let's see. Let's start. Thank you pala sa mga nagko-comment. I really do appreciate your comments, guys. Your sharing and liking the videos. Okay? Salamat. So, sa mga bago, welcome to my channel. So, let's see. Kaninong story to? Sino maka-resonate nito? This is a love reading, guys. Oh. Okay. Sorry. Medyo sinipon ako ngayon sa amoy siguro ng baraha. Anyway, in the past, the Two of Pentacles. Feeling ko in the past, merong unsureness in the past pa lang. Okay? Meron ako nakitang unsureness sa past. Juggling could be pwedeng unsureness sa situation, sa relationship. For a while. Let's clarify. So, somebody walk away, okay, emotionally. Somebody walk away emotionally and came back, siguro, to talk to you, to communicate with you. Siguro, makipagbalikan sa'yo ulit. This might be an ex, of course. This is a matured person, or this is an Aries card. Aries sign. So, parang kaya meron ditong unsureness hindi ka sure dahil andun ka sa part na medyo nakaka-move on ka na. So, ang feeling ko dito, para to sa mga couple, might be in the past, might be a matured couple, something like that, na naghiwalay before. Tapos, ito siya bumalik para makipagbalikan sa'yo. Sorry sa ingay. So, hindi ka sure kasi naka-move on ka na But this person wanted to come back para mabalik kayo sa dati. Maulit kayo, maging maayos kayo. So, kinausap ka niya. Kaya may ganan in the past or recent past. So, in this present situation, I can see medyo trap. Merong trap sa sitwasyon. I don't know if ikaw to. Dahil siguro nung bumalik itong person na to, meron ka ng iba. Pero I'm not sure. Let's see. So, I can see here na itong sitwasyon, itong pagbabalik niya na to, parang binigyan ka nito ng sleepless night. Kasi nandun ka na sana sa point na okay ka na. Move on ka na.
And the thing here is, naipit ka ngayon sa sitwasyon, naipit ka ngayon sa desisyon na gagawin mo. Kasi siguro married kayo eh. So, nandito yung marriage card. So, baka married kayo nito. And, however, hindi pa naman, naka-move on ka na, okay ka na nang wala siya. Pag hindi mo siya nakakausap, pag hindi mo siya nakikita. Pero nung time na bumalik siya sa'yo, at parang gusto niya bumalik sa'yo, I mean, gusto niya makipagbalikan sa'yo, nakaramdam ka dito ng kahit papano ng parang bumabalik yung nararamdaman mo. Though, hindi ka nga nakakatulog sa gabi thinking about why, because naka-move on na ako eh. Okay na ako. Parang nakuha ko na balik yung sarili ko. So, naipit ka ngayon. Medyo hindi mo alam kung anong gagawin mo. Hindi mo din alam kung magdedesisyon ka ba na hindi kita natatanggapin or no. Kasi could be mayroong marriage na namamagitan sa inyong dalawa dito. So, kasi itong person na to, parang gusto niya ng rebirth with you talaga. Parang ibabalik natin yung dati. Ayusin natin to. Parang ganun. So, yung nararamdaman mo dito. However, para sa'yo, meron kang nararamdaman ulit na a bit of excitement or a bit of hope. Kumbaga ganun. Sa pagsasama ninyo. Parang you are imagining or you are manifesting na baka magiging maganda this time, itong pagsasama na to. Because you are may magician card dito eh. So parang meron ka ding feeling of wanted na makipag-ayos din, makipagbalikan. But yung person mo, ang feeling niya dito, sobrang nakaramdam siya ng emptiness and coldness from you because of nga, medyo hindi mo pa talaga siya ganun ka kinakausap, hindi mo pa siya ganun na na-appreciate or hindi mo pa siya ganun ka ini-entertain. So, dahil nga naipit ka pa sa sitwasyon eh, hindi mo alam kung anong desisyon ang gagawin mo. So, medyo nalungkot siya. Medyo nakaramdam siya ng coldness from you. Medyo nakaramdam siguro siya dito ng parang wala siguro to. Ayaw na siguro makipagbalikan sa akin to. Parang ganun. So, ano yung positive na pwedeng mangyayari dito sa connection na to is if this person hindi siya give up. So if hindi siya give up, magpapatuloy siya na mag-offer sa'yo ng new beginning. Magpo-proceed siya towards with you dahil there is possibility na may chance pa siya. If hindi siya give up, yun yung positive na pwede mangyari dito sa connection na to. So ano yung negative dito is the Ten of Pentacles. So let's see about this. Okay. So, kailangan muna talaga dito yung maibalik yung mga nararamdaman ninyong dalawa. Kasi kung babalik kayo, magkakabalikan kayo, parang sabihin lang natin, sige magkabalikan tayo para lang sa mga bata. Magkakabalikan tayo para lang sa parang mayroong lang. So, parang hindi din maganda. Parang there is a possibility pa rin na medyo pwedeng magiba, pwedeng magkabalikan ngayon pero iba na, hindi na katulad dati kasi para lang para lang sa pamilya, para lang mabuo tayo ulit, para lang sa mga bata. So hindi siya nagiging negative siya kasi kumbaga pilit So mas maganda yon pag babalik nyo muna talaga yung mga nararamdaman ninyo with the King of Cups here. Like if kailangan ibalik niya muna talaga yung pagmamahal niya sa'yo. Sabihin natin na nandyan na yun, kaya nga siya bumabalik. But willing ba ka ba na tanggapin siya ulit at mamahalin siya ulit? With the Two of Wands here, kailangan meron muna talagang decision and porsigido talaga na babalik siya dahil mahal ka niya. Hindi babalik siya dahil sa pamilya, dahil lang sa pamilya, dahil sinabi ni ganyan, sinabi ng nanay ko, or sinabi nila, or sinabi ng mga anak natin. No, not because of that. Because he loves you. Yun yung magiging
maganda. Pero yun yung magiging negative kung babalik siya just because, you know. So, let's see. Ano yung hope mo dito? Is this the 7 of Pentacles? So, yung hope mo dito is like mag-clear sa'yo ang lahat. Parang mag-clear talaga sa'yo yung nararamdaman niya. Gusto mo, yung hoping ka na this time, hindi na magiging katulad before. So, this time, kumbaga, dun sa point na mamumunga na siya. This time, kumbaga, mamumulaklak na. Magiging maayos na. So, yung fear mo naman dito is the one that you know what happened in the past. Kumbaga, yung takot mo dito is baka mangyari ulit yung nangyari before. Kasi, siguro may history kayo about third party, about woman. So, ito yung takot mo. Baka meron pa siyang ganito. Baka gagawin niya na naman to ulit. So, yun yung fear mo dito. So, what is the aim here? Of course, yung mababalik ninyo yung pagmamahalan ninyo. The Lover's card. So, yung aim mo dito kayo na baka bumalik siya because of kami na talaga yung tinadhana. And this is your aim to be like soulmate talaga. So, ibig sabihin, meron ka pa talagang nararamdaman. Though, nasanay ka lang nung nawala siya, na naka-move on ka. Kaya nga hindi ka nakakatulog sa gabi at this present situation because nga, naghalo yung emotions mo. Yung naging okay ka na tapos bumalik siya ulit. Naramdaman mo ulit yung spark, however. So, nandito pa din sa'yo yung aim na magiging kayo talaga hanggang dulo. So if ito yung aim ninyo, ano yung kailangan i-avoid dito is, let's see, what is this? Let's clarify the Emperor card. So, I can see here, Aries card. You might be dealing with an Aries or Gemini, Virgo, Gemini, Libra, Taurus. You or your person might be Libra. So, avoid third party talaga. What happened before, yun yung kailangan i-avoid. Yung kumbaga, i-avoid niya yung katigasan ng ulo niya. Na alam ko yung ginagawa ko. Kaya kong i-manage to. So, kailangan i-avoid niya na yon this time. Kung gusto niya talagang bumalik sa'yo. Kung gusto niya talagang maayos to, especially yung pagmamahalan ninyong dalawa. Avoid na din yung third party dito. And avoid promises na hindi natutupad. So, ano man yung mga plinano ninyo, ano yung mga promise niya sa'yo, kailangan tuparin niya talaga yun sa'yo. At kailangan, dahil sa gusto niyang mabalik sa dati talaga kayo, or sa pagmamahalan ninyo, so, kailangan niya mag-effort talaga na maibalik kayo sa dati, maibalik yung happiness ninyo, yung spark, yung love, especially sa part mo dahil ikaw yung nakaranas ng pain dito eh. So, especially maibalik, magkakaroon ng reassurance dito from this person na hindi niya nagagawin lahat ng yun. Dapat yun yung i-avoid niya para mapunta kayo dito sa Lover's card. So, ano yung environmental factor dito? Is the 6 of Pentacles. Let's start it. Might be yung pagkakaroon ng imbalance connection ninyong dalawa. So, the 10 of Wands, the 4 of Swords, and the 5 of Wands. See, yung pagkakaroon ng imbalance connection ninyo, yung pag-aaway, yung arguments, and especially din yung biglaan na lang na hindi nakikipag-usap, biglaan na lang tumatahimik, or biglaan na lang nawawala. So, yun yung kailangan i-avoid dito sa connection na to. Kumbaga, yun yung, not just avoid, ito yung nagiging environmental factor. Ito yung nagiging mabigat na dahilan kung bakit kayo hindi nagiging okay, kung bakit kayo hindi na bumabalik sa dati.
if mangyayari pa to, itong environmental factor na to, like yung arguments, yung stressful thoughts, overthinking, trust issue, and yung mabigat na problema at hindi nagtutulungan, yung mabigat na yung problema mo, mabigat na yung nararamdaman mo, tapos siya parang diyan ka na naman, wala lang yun, ano-ano na yung iniisip mo, para kang tanga, parang ganun. So, parang feeling mo ikaw lang yung nagdadala ng burden ng relationship ninyo and siya wala. So, ito yung nagiging environmental factor sa connection nito. Ito yung nagiging main reason kung bakit kayo nasisira. So, kailangan i-avoid niya yung ego niya, i-avoid niya yung pagiging matigas ng ulo niya, and kailangan i-avoid niya din yung pagiging hindi siya marunong makipag-communicate. Kasi itong person na to, with the Emperor card, this person, hindi siya marunong makipag-communicate. Nararamdaman niya, naintindihan niya, but then hindi siya marunong talaga na, kumbaga, pag-usapan natin to, sige, bigyan natin to ng time at pag-usapan natin to. Nakikinig siya sa'yo, na hanggang doon lang siya sa sorry. Wala siyang ibang sinasabi, or basta hindi siya marunong mag-explain, hindi siya marunong nang ayusin natin to, ano ba dapat gawin, ganyan, ganyan. Sige, I promise na hindi ko nagagawin to, sorry na nasaktan kita. Maraming mga bagay na pwedeng sabihin pero hindi siya marunong makipag-communicate, at ito yung nagiging environmental factor sa connection ninyong dalawa, at ikaw nabibigatan ka dito, feeling mo ang bigat na, parang ikaw lang yung nagpapasa nito, and siya parang wala lang, parang nothing lang sa kanya, parang hindi siya affected, or parang hindi niya pinapansin, ini-ignore niya to, nagiging imbalance kayo, dahil tas naabot na kayo sa away. So sino yung other people na involved sa connection? Let's see. So this connection, it doesn't have to be like marriage. It could also be long-term relationship as well. Basta hindi to bago. So, someone else, there is really someone else na involved dito sa connection ninyo. So, with the Four of Pentacles, I think that tinago niya to sa'yo. Dito ka nakafocus sa kanya. Reason kung bakit kayo kumbaga nawasak. So, this is someone from the past. See, as I said, diba? This is someone from the past. Example, married kayo and naka-resonate kayo dito. This person is someone, girlfriend ng past ng person mo. P. Because this is someone from the past. He knows this or she knows this in the past. And if ever you are in long-term relationship, live-in kayo na long-term, this is someone from the past. May PGF niya to the past or ex-wife niya to, something. So, because this is someone from the past. And dito ka nakafocus talaga na might be meron pa silang connection, might be tinatago niya pa to sa'yo and bumalik siya sa'yo tapos hindi pa sila tapos or may communication pa sila. Ito yung other people na nai-involve dito. Kaya din humahantong ka sa point na hindi ka nakatulog, madami kang iniisip, though gusto mo man na makipagbalikan, naramdaman mo yung sparks, naramdaman mo yung magic dito, but meron kang fear, you know, might be this Empress card is that person, sabi ko kanina, 'di ba, yung fear mo na baka may iba pa siya, so might be ito na yung fear mo dito. So the thing here is, ano yung kailangan action na gagawin mo dito? Let's see about this Justice card. So,
To have some clarity. To know the truth. To gather the information na hindi niya nalalaman. Okay, while this person is coming back. So, nandun ka sa point na entertain mo lang siya. Pero wag ka muna magtiwala ng ganun kalala sa pagbabalik niya. Kailangan mo muna talaga na mag-gather ng information about this reason kung bakit kayo naghiwalay. Could be, okay? To gain some clarities, you need to be the high priestess here. You need to be wise enough. You need to have your justice. Kasi baka, ang bumalik siya sa'yo, tapos niloko ka lang pala niya. You know? Bumalik siya sa'yo, tapos dahil lang sa nasanay pala siya na nandyan ka, pero hindi pa pala to tapos. Or baka may iba na. Iba pa. So, you need to gain your justice here. The truth, kailangan mong malaman yung totoo. Kailangan mo maging wise enough. And kailangan mo to gawin in a mystical way. Could be like itong ginagamit ko na tarot card ngayon. This is a mystical moment. So, kailangan mo siyang gawin in a mystical way. Nang hindi niya nalalaman, of course. Mag-stalk ka ba? Gumawa ka ba ng something na mahuli mo? Anything, you need to be wise enough here para makuha mo yung clarity and the truth here. So, kasi what you need to know, yung hindi mo alam dito, ano yung unknown factor dito sa connection na to, is meron pa talagang pagpipilian dito. See? Honestly, ito sila, might be, ito yung naging dahilan kung bakit kayo naghiwalay, diba? Ito sila, could be na natapos to sila, na naghiwalay sila kaya bumalik siya sa'yo. So, there's a possibility, yung paghiwalay na yun, hindi pa matagal. Naisip ka niya, like, kumbaga, ikaw yung naisip niya na balikan dahil ganun mo siya minahal before, ganun mo siya tinatanggap before. And bumalik siya sa'yo. Pero hiwalay na sila. But the thing here is, there is still a possibility of hindi pa siya ganun ka fade away talaga yung mga nararamdaman. So, ibig sabihin pwedeng manggulo pa to. Pwedeng kakausapin niya pa din to. Pwedeng fresh pa yung mga nangyari. So, kailangan mo talaga malaman yung totoo. Kasi, 7 of Cups to eh. Ibig sabihin, may pagpipilian pa. May option pa, kumbaga. So, yung option dito, might be kung sakali, kung babalikan ako nito, then, aalis. Para balikan to. Paano ka? 'Di ba? So kung sakali hindi mo siya tatanggapin, so babalikan niya to. Parang ganun yung mga option niya. Though hindi pa talaga siya nakapili ng which option to choose. But I still see here that ito yung unknown factor dito eh. Ito yung hindi mo alam. So wala na sila, death na, pero meron pang possibility of communication neto. Hindi pa talaga niya alam with the Chariot card kung saan siya papunta talaga. Kung permanent na siya dito sa bumalik siya dahil mahal ka talaga niya. Kasi pwedeng dito sa nararamdaman niya, emptiness and sadness, loneliness, coldness, dahil sa siguro naghiwalay sila. So pwedeng bumalik siya sa'yo. Okay? Pwedeng bumalik siya sa'yo dahil lang sa malungkot siya. Okay, so hindi niya alam kung he just really wanted to have changes in his life nung nangyari yung sa kanilang paghiwalay. And andun siya sa point na nakaramdam talaga siya ng imbalance, and kaya dumating siya sa point na ikaw yung inisip niya to offer a second chance or new beginning. Dahil feeling ko, ikaw yung nakakaalam sa kanya eh. Ikaw yung parang alam mo na kung sino siya.
Alam mo na kung ano siya. So parang ikaw yung nakakakilala sa kanya. Kaya bumalik siya sa'yo dahil alam niya din na mahal mo siya. So kailangan mo talaga dito to gather information. Kasi bakit? Ano yung the future outcome of this relationship, of this connection, is the 6 of Swords. Yun yung mahirap. Meron pa ding aalis. So, the King of Swords, the Three of Pentacles, see? And the Temperance. So, kailangan talaga dito na magkaroon sa'yo ng clarity. Ang lahat, wag mo muna talaga siyang sagutin ng ganun agad-agad. Lalo na ngayon okay ka na. Wag mo munang ramdamin yung nararamdaman mo na bumabalik yung pagmamahal mo. Dahil sa pagsusuyo niya, kailangan mo muna maging wise enough to gather the truth about this person. Ano nangyari sa kanya? Dahil dito pa lang sa pakiramdam niya, sa feelings niya, malungkot siya, sad siya, empty siya, lonely siya, cold siya. Okay? Might be this is not because of you, kaya siya lumapit sa'yo, bumalik sa'yo dahil malungkot siya. So, kailangan talaga muna magkaroon ng clarity dito and kailangan mag-focus ka on this, finding the truth, para malaman mo yung totoo. Kasi baka kung sakali man, okay? Kung sakali man tinanggap mo siya ulit, nagkaroon kayo ng relationship with the unknown factor here dahil hindi pa talaga siya sure. With their breakup, hindi pa din talaga siya, may mga option pa siya or may option pa siya to choose. Then, there is a possibility na magkakaroon kayo ng away, magkakaroon kayo ng imbalance, babalik yung kung ano kayo before. Pwedeng aalis na naman siya silently. Ma-end na naman yung cycle ninyo. The thing here is, ikaw na naman yung hindi makakatulog sa gabi again because ginulo ka na naman niya na okay ka na sana. So with the 5 of Cups, baka mag-ghost ka pa nito ulit. So, kailangan mo maging strong with the Queen of Swords here. So you can see, you need to find the truth. You need to find the justice. You need to be brave. You need to be strong. That anytime, hindi ka na katulad before na kaya ka lang loko-lokohin. So you need to be the Hierophant. You need to know. You need to be wise enough. You need to be the Queen of Wands. That this time, you are someone independent na. You are someone sanay ka na nawala siya. Dapat ikaw yung someone na strong. Dapat ikaw yung someone na may confidence sa sarili na hindi na ako anga-anga katulad ng dati ng ginagawa mo sa akin. Okay? So, dahil pwedeng lokohin ka lang din ito ulit. Kung ipaglaban mo tong connection na to. So, I already mentioned some zodiac sign. I see Taurus here. Okay, Sun, Moon, Rising, Venus, Pisces, Libra, as I said earlier. A lot of Pisces nakikita ko dito. Gemini, Aries, Virgo, Libra, Taurus, Scorpio, and actually, it could be all of the signs here, pero yun yung mga main signs na nakita ko. Okay, yun yung pinaka mga main signs na nakikita ko. Pero, honestly, nakita ko maraming signs. Like, yun kasi yung mga major arcana signs na nakita ko. So, pwede sila yung mga main, pero a lot of signs here. May water signs ako nakita. Even fire signs and air signs. So, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay? So, that is my reading for you guys. Thank you and God bless.